Hi guys, magandang araw po. So welcome naman kayo guys sa channel ko, no. So sa video na ito guys, pag-usapan po natin, kasalanan ba maging mahirap? Very timely, at saka meron tayong maraming pwede madahilan, no, bakit mahirap ang isang tao, no. So kung bago lang kayo sa video ko, sa channel ko, at like nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Okay guys, no, ito po, paalalang po, ito po ay sarili ko pong opinion. Kung may mga contradictory kayo at gusto nyo rin mag-comment, paki-comment lang po sa comment section ng ating video guys, no. So ang topic natin is, kasalanan bang maging mahirap? Ang sagot ko ay hindi. Una-una po, hindi naman po tayo makapagpili ng family natin, magulang natin, kung saan tayo ipinanganak. Swertihan talaga dito sa mundo. Pero ang masama lang kung mamatay tayo na super mahirap. I'm not saying na dapat maging mayaman tayo or super yaman tayo guys. What I'm trying to say, kung pinanganak tayo na mahirap, dapat ma-improve din natin ang ating buhay. Huwag na natin isipin, no? Huwag tayong isipin, okay, mahirap na pinanganak ako na mahirap, dapat mahirap lang ako ng buong buhay ko. Huwag po ganon. Dapat po magsikap po tayo, mag-aral, maghanap ng trabaho, additional income, or magnegosyo. Ang importante lang po ang ating mindset. Paano natin ma-improve ang ating sarili? Number 1, mag-aral tayo. Mahirap po dito sa Pilipinas mag-apply ng trabaho kung wala kang natapos na kurso. Kailangan po at least 4-year course ang tinatanggap. Iba pa kung magtuturo ka, you need to study masteral studies, doctorate, yun din nangyari sa akin. Karamihan kasi ng mga Filipino, we are not trained to become businessman or entrepreneurs. Karamihan sa atin, we are trained to become an employee, no? Wala naman masama maging empleyado, okay? To make things clear, ha? Okay naman maging empleyado. Kahit ako empleyado din ako ngayon. May side hustle ako na maliit na business, yun lang po. Tapos natin mag-aral, ikalawa ay maghanap ng trabaho. Kahit anong trabaho lang muna, ang importante lang guys, may income po tayo. Mahal lang bilihin dito sa Pilipinas, so kung wala kang income, steady income, mahirapan ka. Ikatatlo, mag-impok. Not necessarily sa bangko, kasi ang bangko is may maintaining din, kahit personal mo lang, mag-save ka ng money. Number 4, mag-invest. Saan ka mag-invest? Education. Pag yamanin mo ang sarili mo, take up courses, or you start a side hustle or maliit na negosyo, buy and sell, may maliit ka na tindahan, consulting, kung may skills ka sa computers, computer programming, computer repair, or may skills ka sa tutorial, magtuturo ka, magluluto ka, anything goes para may additional income ka na pumapasok. Number 5 na advice ko is to have a plan. Plano kung ano mong gagawin, next step mo. Mag-impo ka ba? Invest mo? Anong susunod? Bibili ka ba ng property, sasakyan? And then 5, continuous learning. Okay? Kasi ang buhay class hindi naman nagsastop eh. O kung may pera ka na, you need to learn. Okay? Every day we learn. Kahit bumili ka ng cellphone, bagong model, different applications, you have to study also. Ganon din ang buhay. Continuous learning. Number 6, share your blessings to people that are deserving. Tumulong ka kung may extra ka sa pera mo. Number 7, magpapasalamat sa Diyos. Everything that we can see in this world is given by God. Magpapasalamat po tayo every day. Every day we wake up, it is already a big blessings na buhay pa tayo. Ibang tao wala sila, they don't care about it. Importante lang buhay sila, kumakain, and then go with life. It is not how our life should work. Okay? So dapat guys, kung may import tayo, bili tayo ng memorial plan,
patapusin natin ang pag-aaral ng ating mga anak. Kung may mga anak ka, give them better future, etc. No? So, ang pagiging mahirap is not a choice. It is given to you, no, by the Lord, na napanganak ka ganon. But it doesn't mean na hindi mo kayang i-improve ang status ng buhay mo. Again, I'm not saying na dapat maging mayaman ka. Ang importante lang ay ma-improve mo ang status ng buhay mo. Hindi ka na nahihirapan kung may mga emergency, may hospital. Saan ba ako kukuha ng pera? Gusto ko yan, bilhin ang bagong bag. Gusto ko yan, bilhin ang bagong laptop or tablet. Wala kang magawa kasi wala kang pera. Pero kung may savings ka, may kukunin ka, may hugutin ka at igagastos. Another thing that I would like to advise, buy the things that you needed or necessary, kahit mahal yan. Pero kung luho lang at hindi naman sa importante, wag lang. Okay? So, yun lang po guys. Sana po may napulot po kayong aral. Maraming salamat po sa inyong time sa panonood ng mga video ko. Kung gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po guys. Ito po ang kaibigan nyo si Jake. Kita-kita po tayo sa susunod na video. I love you all. Bye-bye.